Isang magandang araw sa inyo mga ka-G lovers. Itong video na to ay sponsor by Banggood, banggood.com. Bali may i-review tayong isang smart na multimeter. Ito ay isang Mustol MT11. So Smart 9999 count true RMS multimeter color LCD. So intro muna tayo. Dumating to sa shop bali December 13. Nakuha ko siya ng December 14 kasi pumasok ako December 14. Napakaganda ng design nito mga ka-G lovers. So package include, meron siyang isang multimeter, test lead, user manual, packing box, USB charging cable, USB Type-C na to, portable cloth bag, tapos protective shield. So para sa MT11 only yan. Pag tinignan mo yung mga ka-G lovers, yung screen to parang may curve siya. Parang yung sinaunang cellphone na Samsung Galaxy na may Edge. So parang ganyan. Alam mo, Galaxy S6 Edge, parang ganyan. Kung hindi ako nagkakamali niyan, parang may curve siya. Ito yung box niya. Ito yung makikita mo sa box niya, smart multimeter, tapos true RMS auto power off. Tapos meron siyang design ng multimeter natin. So typical na naka-display talaga yan dyan. Tapos dito sa may side, meron siya nakalagay na Mustol MT11, yung model, color black, made in China. Mustol MT11 yung unit natin na multimeter. Bali, tabi muna natin yan. So, meron tayong makikita dito sa unang pagbukas natin yung user manual niya. Meron tong English at Chinese na language. Kaya kahit pa paano maiintindihan mo, dito ka lang bumasa sa English na language. So, nandyan na lahat yung kailangan mo. Yan, DC voltage, AC voltage, sign, auto shutdown, low battery indicator, diode mode, continuity, mga nandyan yan. So, ito yung overview. Yan, LCD volt display sign ball. Technical index, nandyan din. Yung DC voltage natin ay 0.8 volts to 620 volts. Samantalang naman yung AC natin ay 2.2 volts hanggang 620 volts din. So ganyan yun range niyan. Meron siyang 0.5%, plus minus 0.5% accuracy, plus 3 count. So ito naman yung resistance range niya, 1 ohms to 60 mig. 1 ohms to 60 migs. Bali plus minus 2% accuracy, 5 counts. Tapos yung capacitance natin ay 1 nanofarad to 99.99 microfarad. Tapos 6% positive minus 6% plus 5 count. Tapos dito sa may 1 microfarad to 99 microfarad ay 3%. Bali madami pa nakalagay dito sa user manual niya. So basahin nyo na lang kung magkaroon kayo nito, kung may time kayo magbasa. Bali ito na yung unit natin. Kita nyo may curve siya na glass.
Kaya napakagandang tingnan. Parang aakalain mo na para siyang cellphone sa una mo siyang tingin. Tapos ito yung power button niya. So dyan tayo magpa-power on. Tapos may lagayan dito ng accessories na bling bling. Joke lang mga ka-G-lovers. So meron siyang flashlight. Tapos dito yung test probe natin. Meron siyang speaker drill din dito. So sa side naman meron tayong function button. Tapos sa capacitance. Tapos sa flashlight. So titingnan natin yan mamaya. Yung mga ibang function niya. Ito yung test lead niya o test probe natin na tinatawag. Mayroon siya nakalagay na 1K cut 3. Tapos dito 600 volts cut 3. So parehas nakalagay dyan sa red and black. Tapos may nakasulat pa siya dito sa may body niya. Yan o, 600 volts. Tapos cut 3 din. Pag hinawakan mo yung ano niya, yung wire niya, medyo malambot naman siya mga ka-G-lovers. Parang okay naman yung pagkagawa ng test probe niya. Kaya lang yung sa dulo niya, yung parang banana plug natin ay kakaiba. Baka ang concern ko lang to, pag naputol natin to, nasira, kung makahanap tayo ng kakasya dyan na pan replace o pang lagay dyan. So, yan lang naman yung concern natin kung saan tayo hahanap ng ganitong test probe. Kasi parang iba yung ano niya, yung ginagamit o nilalagay na dun sa multimeter natin. So, meron siyang kasamang USB Type-C na cord. Bali, naka-Type-C na to. Ang kinagandahan ng Type-C mga ka-G-lovers, kahit baliktaran yung paglagay mo ng ng charge ay wala kang poproblemahin. So meron siyang IBA portable cloth bag. So ito yung lagayan niya para protected yung multimeter natin. So pag ilalagay natin siya sa bag o itatabi natin, mas maganda naka-case pa rin siya. So meron din siyang protective case. Ito, protective case. Pag binaklas mo to mga ka-G-lovers, nandito yung port ng USB Type-C natin. So, dyan natin yan isasalpak o dyan natin yan ilalagay para sa charging natin. So, yung charging port natin, USB Type-C na siya. Yan ang kinagandahan yan mga ka-G-lovers kasi kahit baliktarin mo, okay lang. Yan o, baliktarin natin, okay lang. So, meron siyang power na lithium ion na 800 milliampere. Para sa MT11 lang yan. Kasi kung MT10 yung gagamitin mo, AAA yung kailangan mo. So, meron siyang indicator light naman mga ka-G-lovers. Yan, kulay red pag charge mo siya. So, meron kang makikitang indicator na nag-charge siya. So, wala kang iisipin kung nag-charge ba o hindi. Kasi meron siyang indicator. Bali, power on na natin. Ibubot na natin to para matingnan natin. Yan. Kita nyo naman mga ka-G-lovers, maganda yung display niya. So, naiilawan lang ng natin ilaw. So, napakaganda. Ang kinagandahan kasi nito mga ka-G-lovers, kahit gamitin mo to sa medyo maliwanag o tinatamaan ng sinag ng araw, kaya mo pa rin siya makita. Kasi medyo tumataas yung bright ng ilaw nito. So, kahit sa madilim, pwede mo siya makita mga ka-G-lovers. Papakita ko sa inyo. Yan o. Kahit sa madilim, kaya mo siyang makita yung display. Dahil sa 3.5 HD display. So, Vibrant Ultra Large.
So, meron tayong super large LCD display. Tapos, meron din siyang 3 result display na high resolution large screen can show 3 test result on the screen such as voltage, frequency, and analog bar. So, meron din siyang flashlight. So, kita nyo mga ka-J-lovers, meron din siyang flashlight. Pwede mo na rin siyang gamitin na pang-ilaw ng bahay nyo. Joke lang. Pag tinignan mo siya ng maigi mga ka-J-lovers, napakaganda talaga ng display nito. So, kitang-kita yung pagka-detalye ng information niya. So, kitang-kita mo talaga. So, next naman natin mga ka-J-lovers, try natin tong i-test kung maganda ba siyang gamitin pang test. So, kabit lang natin tong test probe natin o test lead na red and black. Next natin ay try natin mag continuity. Naka-auto rinse tayo mga ka-J-lovers. Tingnan natin kung may delay siya. Meron naman siyang konting delay, so hindi naman halata masyado. Yo. So kita nyo mga ka-J-lovers, may delay siya ng konti. Tapos naka-auto rinse tayo. Tapos saksak natin agad dito sa may kuryente. Patay. Mali pala yung sinabi ko. Hindi pala saksak. So itest natin yung AC source natin. Automatic siya na nag-read siya ng 206 volt AC. So, automatic siya. Tapos, test natin yung battery. Yan, baliktad pa yung test natin. Tingnan natin kung may sign siya ng negative. So, meron nga 1.2 volts. So, tamang-tama, accurate siya. Kasi itong battery na ito ay 1.2 volts. 888. Yan o, AAA 1.2 volts. Rechargeable to. So, tama yung reading ng multi-tester natin. So, next natin mga ka-J-lovers, try natin sa capacitor naman. Tingnan natin kung maka-detect to ng capacitance. So, naka-auto range tayo. Test nga natin. So, kita nyo mga ka-J-lovers, hindi siya nakaka-detect ng capacitance pag naka-auto range siya. So, hindi niya kayang i-read. Ang nare-read niya ay resistant value ng capacitor natin. So, dapat pindutin natin tong capacitor sign, itong button na to sa gitna. Tapos, yan, mariread mo na yung capacitance value nito. So, tama naman yung nare-read natin, 4.6, almost 4.7 UF. Kuha pa tayo ng ititest. So, yun lang ang kaibahan nito mga ka-J-lovers. Hindi niya kayang i-read pag naka-auto siya. So, dapat ipipindot mo pa rin yung capacitance na button. So, ito naman, testingin natin. So, 3.1, 3.3 dapat to. So, okay naman. Kahit pa paano, medyo malapit siya. So, next naman, itong 220 UF. So, try natin to. So, di lang na-focus. Yan, 220 UF. 16 volts. So, try din natin to. Bali, na-detect niya naman 225 UF. So, almost tama siya. So, next naman sa diode tayo. So, titingnan natin kung kayang i-read yung diode na naka-auto. So, tingnan natin. Wala. Baliktarin natin. So, ganun rin siya mga ka-J-lovers. Hindi niya rin kayang i-read yung diode na naka-auto range ka. So, kita nyo. Kasi, ang nadidetect natin ay yung resistant value ng diode. So, yun o. 2.8 meg ohms. So, hindi niya ma-read yung talagang reading ng diode.
So, bali ang gagawin mo nito ay pipindutin mo yung function button. Yung nasa may bandang itaas. Ito. Pindutin mo itong function button. Hanapin mo yung diode sign. Yan, diode sign. Saka mo siya mariread yung tamang value nito. So, yan, OL, baliktarin natin, dapat meron na to. 0.5 volts. So, kita nyo, 0.5, 26 volts, yan o. 0.524 volts. 0.523 volts. Yan. So, nare-read yung diode pag nakaset ka sa diode setting. Tapos, kung naka-auto ka, ay hindi niya nare-read. So, kailangan mo talaga siyang ilipat sa diode sign o sa setting ng pang-diode test talaga. So, kita nyo mga ka-G-lovers, hindi niya talaga ma-read. So, resistant yung nare-read niya pag naka-auto ka. So, itest natin ng maigi yung multitester na to, kung ano yung mga function, kung ano yung kinagandahan nito at yung kahinaan niya naman. So, ito yung kahinaan niya, hindi niya kayang ma-read sa auto. Pero napakaganda niyang pang-test. So, next naman natin ay itong resistor. Bali, 1 mig to. So, test natin yung 1 mig na resistor, naka-auto range tayo, 0.9 mig. So, ibig sabihin, almost 1 mig, nasa accurate din yung reading nito. Test pa tayo ng ibang mga resistor. So, meron tayong 470 ohms at 150 ohms. Test natin kung ma-read niya ng malapitan sa range. So, pag na-read niya ito ng malapitan sa range, ibig sabihin, almost accurate siya. Napakagandang gamitin yan. So, test nga natin. Ito yung 470 ohms. Naka-auto range tayo. Meron tayong na-detect na 472 ohms. O, tama-tama. Ito yung 150 ohms. So, 149 ohms. So, tama-tama rin. Ito rin yung 1 mig natin. So, meron tayong, wait lang, na-read yung kamay natin. Almost 1 mig, 0.9 mig. Tapos, diretso natin test yung AC source. Kita nyo, automatic siya. Nare-read yung voltage. 211 volt AC. Tapos, parang may narinig kang parang lagatik ng switch. Yan o, parang relay yata yan o. Pag lumilipat siya. So, next natin mga ka-G-lovers, itry din natin to sa DC. So, tingnan nga natin sa DC kung mabilis siya mag-react. So, ito yung DIY na adjustable na power source ko o power supply ko. So, meron tayong 14.1 volts o 14.13 volts na DC. So, iti-test natin. Tapos, i-adjust natin yung knob sa voltage adjustment. Titingnan natin kung mabilis ba siya mag-react o mabilis siya magbasa. So, meron tayong 14.2. So, baliktarin lang natin yung multitester natin. So, 14.2 DC. So, pihitin natin yung voltage adjustment ng power supply natin. Tingnan natin kung mabilis siya. So, kita nyo naman, mabilis siya. So, 0.1 second lang yung delay pero napakabilis niya. So, sunod agad siya sa pihit ng knob natin. Oh. Kita nyo? Wala siya masyadong delay. Kaya napakagandang itis sa DC to. So, mabilis siya mag-read. Tapos, test natin agad yung AC. Yan, automatic din. Mabilis talaga siya. Oh. 211 volt AC. Tapos, test natin yung resistor. So, lituhin natin yung multitester na to. So, paglaruan natin. So, test natin ulit sa DC. 14.3. Test natin sa resistor naman. Yan, paglaruan natin to. Lituhin natin. So, 147. Ito yung 150 ohms. So, napakabilis niya mag-read. So, ang ganda. Ang galing niya mag-react. So, next naman natin ay try natin kung kaya niyang pailawin ang LED light natin. So, itong LED light natin, try natin
kung kaya niya bang ipailaw, kung ilang volts yung ibibigay niya sa lead light. So patayin natin yung ilaw. Naka-auto rinse na naman tayo. Pag naka-auto rinse tayo mga ka-G-lovers, hindi niya kayang pailawin yung lead light natin. So kita nyo, kahit baliktarin natin, hindi niya kayang pailawin pag naka-auto rinse tayo. So bali ang gagawin mo naman yan mga ka-G-lovers ay isisit mo na naman to sa diode setting. So sa diode sign. So ito, naka-diode sign tayo. Saka ka magtitest ng lead light. 'Di ba umilaw na siya? So ganyan yan mga ka-G-lovers. Kailangan isit mo. Pag naka-auto rin siya, hindi niya kaagad nare-read o parang hindi niya kayang mabasa na dapat diode sign na yung setting. So meron tayong 1.7 volts na binibigay sa diode natin o sa lead light natin, 1.7 volts. So tingnan nga natin tong 4.7 nanofarad. So tingnan natin. So 4.7 din nanofarad. So accurate din sa pag-read ng capacitor. So ito lang yung mga kailangan natin na tandaan. Pag magtitest tayo ng diode o anumang diode, kailangan naka-diode sign tayo. Pag magtitest tayo ng capacitor, dapat naka-capacitant din tayong setting. Hindi tayo makakapag-test nito pag naka-auto ka. Pero hindi ko alam kung patagalin mo yung pag-test kung kaya mag-read pag nakatagal na masyado. Kaya lang hindi ko pa na-try. So may iba't iba tong setting o function yung boto na to. So meron tayong NCV o non-contact voltage. So try natin. So pag nag-non-contact voltage kayo, ito yung wag na wag nyong gagawin na nakalagay yung test probe natin. Kasi sensitibo to. Yan, kita nyo. Meron tayong nadidetect na high voltage dahil dun sa test probe. Yan o, akala ko nga yung kamay ko ang may kuryente. Sayang, dapat yung kamay ko na lang may kuryente para mag-iya kung tawag niyan, volta. Hehe, joke lang. So, tingnan nyo mga ka-G-lovers. Yan o, parang akala mo, parang may kuryente yung kamay ko. Yung pala dito sa test probe. Pag inalis mo yung test probe, yan, wala na, diba? Wala na. Dapat, pag nag-test ka ng high voltage na naka non-contact voltage ka, alisin mo yung test probe para matest mo siya ng maigi. So, pag nilagay mo to, yan o, nadidetect niya na may high voltage. Kasi malapit sa saksakan natin o sa AC source natin. So, dapat wala siyang test probe. So, tingnan nyo, ititest natin yung high voltage kung makadetect siya. So, naka-NCV tayo mga ka-G-lovers. Kita nyo, wala na siya. Oh. Tapos, lapit natin dito. Nadidetect niya na. So, next naman natin mga ka-G-lovers, meron tong live voltage check. Yan o. Lagay lang natin tong red test probe. Tapos, kaya na natin ma-detect kung alin ba yung live at yung ground. O neutral na tinatawag natin. Ito yung neutral. Ito yung active or live. So, yan ang wag na wag nyong hahawakan yung live o active. Yan o, kita nyo. Nadidetect niya rin. So, madami pa tong picture mga ka-G-lovers na pwedeng mong kalikutin o paglaruan para ma-explore mong maigi at malaman mo yung mga iba-ibang functionality nito. So, bali ito yung gagawin muna natin na daily driver sa pagre-repair natin. So, try natin. Batakin natin sa paggagamit o tawag niyan, talagang gamitin natin ng maigi. Tapos, para malaman natin kung napakaganda ba. Kung talagang tatagal siya. Tapos, so subukin natin yung tatag nito.
Kasi yung Zotac kasi subok na natin to. Ito naman yung gagawin natin daily driver, itong Mostol na to na MT-11, talagang susubukin natin ng maigi. So makikita nyo sa mga sa mga gagawin natin ng mga video na makikita nyo to na gagamitin natin. So titingnan natin kung talagang ma-explore natin yung functionality nito, magagamit natin ng maigi. So meron pa pala akong i-share, bali pag hindi mo siya ginagamit, nakalagay dyan sa baba ay yung Celsius o yung temperature. Tapos pag sinalpak mo na siya sa AC source, yung ano na makikita mo, yung hertz na. So bali 60 hertz yung kuryente natin. So tama naman. Yan, kita nyo 29.8 degree Celsius yung temperature. Yan, pag nagtest tayo ng pag sinort natin to, so kita nyo mga ka-G-lovers ay so ito na yung natin mga ka-G-lovers. Trinay ko siyang i-actual na gamitin. So nag-voltage biasing tayo. So okay naman siya, 0.3. So papakita ko sa inyo yung video ko na to na ginamitan ko nito. Yan o. So sa mga sa susunod na lang natin na upload, baka ipakita ko tong amplifier na to na inaayos natin. So okay naman siyang gamitin. So na-actual ko na siyang gamitin. Maganda talaga naman siyang gamitin. Kasi kitang-kita mo agad yung display. So lutang na lutang. So magtatanong kayo kung nasa magkano to sa Banggod. Bali meron siyang plus deal. So meron na lang tong 1,329.69 cents. So dati meron siyang 17 plus pesos. Yan na, pesos mga ka-G-lovers. So thank you very much. Sana nakakuha kayo ng bagong information about this Mostol na multimeter. So maraming salamat. Thank you very much.